Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagapagsubaybay sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1989. May sarili po kaming punerarya at yun na rin po ang kinagisnang kong hanap buhay kasama ang aking ama. Ang tahimik naming pagtatrabaho ay ginambala ng isang misteryosong pangyayari na naganap sa baryo ng Mantagbak. Naging palaisipan kasi sa amin ni tatay ang dahilan ng pagkamatay ng mga dalagita na dinadala sa amin. Hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Nasusubok sa tibay ng aking loob. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Seryo. At ito ang aking kwento. Anak, kanina pa kita hinahanap ah. Abay aalis na tayo. Sige po tay, tatapusin ko lang po to. Tama na ang pag-iensayo mo sa punching bag na yan, anak. Abay baka gabihin tayo sa daan eh. Dapat 2:00 ng hapon na ihatid na natin ang bangkay sa baryo. Mahirap na. Baka kung kailan dumilim saka pa tayo aalis. Sige po tay, sunod na po ako sa inyo. Tara na, itigil mo na yan. Opo, yan na po. 2 suntok sa tagiliran ng punching bag ang pinakawalan ko bago ko itinigil ang aking ginagawa. Ipinunas ko sa aking pawis ang face towel na nakasabit sa aking batok. Pagkatapos ay naghubad ako at nagpalit ng damit. Saka lumabas ng kubo at sumunod sa aking ama na nauna nang sumakay sa karo ng patay. Maghahatid kami ng bangkay sa baryo ng Magtagbak. Medyo malayo yon at libliban lugar, kaya ilang oras din ang magiging biyahe namin. Pagkasakay ko ng sasakyan ay sinimulan ng aking ama na buhayin ang makina nito. O ano, wala ka na bang nakalimutan? Wala na po tay. Binili na mo ba si Tatay Goryo? Nagagabihin tayo sa pag-uwi. Opo, kanina pa po. Mabuti naman kung ganun. Si Tatay Goryo, ang aming imbalsamador. Matagal na siyang nagtatrabaho sa amin at itinuturing na naming pamilya. Magmula nang maghiwalay ang mga magulang ko, siya na ang nag-alaga sa akin. Maya-maya pa ay umandar na ang aming sasakyan. Kaya't napako ang aking atensyon sa daan. Mabato ang kalsadang binabagtas namin, kaya medyo gumigewang ang aming sasakyan. Habang abala ang aking ama sa pagmamaneo, naisip kong tanungin siya tungkol sa aking ina. Tay, may balita na po ba kayo kay nanay? Kung meron man akong balita sa iyong ina, ay malalaman mo kagad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Halata ko sa sagot ni tatay na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa aking ina. Kung hindi niya pinagbuhatan ng kamay si nanay, marahil hindi umalis si nanay. Sigurado ay napansin ng aking ama ang biglang pananahimik ko. Kaya naman, nagtanong siya sa akin. Sandali lang. Bakit mo naman biglang naitanong ang tungkol sa nanay mo? Masama ba ang loob mo sa nangyari? Dahil kung hindi sa akin, baka buo pa ang pamilya natin ngayon? Hindi naman po sa ganun, tay. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, hindi ko na sana yung ginawa. Alam ko naman po na nabigla lang po kayo at pinagsisisihan nyo ang ginawa nyo kay nanay. Kung nasan man siya ngayon, sana maayos ang kalagayan niya. Siguro, may pamilya na siya at mga anak. 9 na taon na po lumipas magmula nang umalis si nanay. Baka po masaya na siya sa bago niyang pamilya. Tay, bakit po ba hindi pa kayo nag-aasawa hanggang ngayon? Pambihira ka naman, oo. Bakit naman napunta ang usapan natin sa pag-aasawa ko? Para naman sumaya po ulit kayo.
Tsaka, para makalimutan niyo na po kahit papano si nanay. Ay nako, seryo. Walang kapalit ang nanay mo sa puso ko. Siya lang ang babaeng minahal ko. Isa pa, tanggap ko nang magiging ganito ang kapalaran ko. Alam ko naman na kapag tumanda na ako, ay hindi mo ko pababayaan, di ba? Aba, syempre naman po, tay. Maiba nga pala tayo ng usapan, anak. Napapansin ko kasi napapadalas yata ang pag-iensayo mo sa punching bag. May pinaghahandaan ka ba? Naku tay, wala ho. Libangan ko lang ho yun. Nagpapakasaya lang po ako sa karunungan na itinuro po sa akin ni Tatay Goryo. Magmula po kasi na matuto ako sa pagsuntok. Para bang hinahanap-hanap na po ng katawan ko ang punching bag na yon. Pakiramdam ko para akong boksingero eh. Kung sa bagay, nakikita ko naman na malaki na talaga ang ipinagbago mo. Ilang punching bag na rin ang nasisira mo dahil sa lakas ng kamao mo. Naisip ko lang, anak, baka binabalak mong pumasok sa larangan ng boxing. Naku tay, wala po akong balak na pumasok dyan. Tsaka mabuti na rin po yung may konting alam ako sa self-defense. Yun lang po yun. Hindi na nagsalita ang aking ama na si Mang Hiner. Nakapokus lamang siya sa unahan ng aming sasakyan. Napatingin na rin ako sa daan, kaya napansin ko na para bang kakaiba ang itsura ng lugar na aming nadadaanan. Tay, mukhang hindi po itong daan papunta sa baryo ng Mantagbak ah. Ito pa rin ang daan papunta sa baryo ng Mantagbak, anak. Dumaan lang tayo sa shortcut para hindi masyadong makalog ang ataol sa loob ng sasakyan natin. Ay, akala ko po naliligaw na tayo eh. Teka tay, wala po ba kayong napapansin sa mga bangkay po na dinadala sa atin? Wala naman, anak. Ano ba napapansin mo sa mga bangkay? Hindi po ba nababanggit sa inyo ni Tatay Goryo? Nakakatakot daw pong itsura ng bangkay. Ano po bang meron sa lugar na yun, tay? Abay, hindi ko rin alam, anak. Pero nabanggit na rin sa akin yan ni Tatay Goryo. Hindi ko lang pinansin. Hindi niyo po ba tinitignan ang katawan ng bangkay? Hindi, anak. Si Tatay Goryo mo lang talaga ang nakakapuna sa bangkay. Hindi na ako nagtanong kay tatay. Ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng 2 oras na pagbiyahe, sa wakas ay narating na rin namin ang Mantagbak. Pagsalubong pa lang ng pamilya ng namatay, ay bumuhos na kagad ang luha ng mga kaanak. Sanay na ako sa ganong eksena, kaya lang ay hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot. Lalo na kung ang ikinamatay ng biktima ay dahil sa kagagawan ng isang taong halang ang kaluluwa at pinatay sa karumal-dumal na paraan. Anak, tulungan mo akong buksan ng pinto. Dapat pala, ipinaayos na natin to bago tayo umalis ng bahay. Nasira lang naman po yan dahil lubak-lubak po ang kalsadang dinaanan natin kanina eh. Oo nga no, baka nga dahil doon. Pagkalipas ng 5 minuto, ay nabuksan namin ang pintuan. Halos mabingi kami ni tatay sa malakas na iyakan ng mga taong naroroon. Hanggang sa pagpasok namin sa loob ng bahay ng pagbuburulan. Napansin ko na marami ang mga taong nakaupo sa silya. Naghihintay sila sa patay. Kanya-kanya ng bulungan. Halos lahat ay nakikisimpatya sa nangyari sa dalagita. Anak, kunin mo ang bayad at uuwi na tayo. Sige po tay, hintayin niyo lamang po ako. Doon lang po kayo sa loob ng sasakyan. Nilapitan ko ng isang matandang babae na halos wala ng boses sa pag-iyak. Kinausap ko siya para kunin na ang bayad. Lola, excuse me po. Kukunin na raw po yung bayad. Tumingin muna ang matanda sa labas ng bahay, saka dumukot sa kanyang bulsa. Nanlaki ang aking mga mata dahil marami siyang pera. Tig-1,000 yun na nakalagay sa kulay puting sobre. Ibinigay niya sa akin ng bayad, 20 milyon.
Sobra yon sa totoong halaga ng aming serbisyo. Lola, sobra po itong binayad niyo sa akin. Itinulak ng matanda ang kamay ko. Ang sabi niya, tip niya raw yun sa amin dahil maayos daw ang aming trabaho. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tanggapin ang pera at nagpasalamat. Pagsilid ko ng pera sa aking bulsa, bigla akong napatingin sa isang batang lalaki. Nakatayo siya sa gilid ng bahay. Sa tingin ko, 10 taong gulang na ang bata. Nginitian ko siya, ngunit nanatiling seryoso ang bata. Ano kaya ang tinitignan niya? Seryo anak, tara na! Ano pang hinihintay mo dyan? Napatingin ako kay tatay dahil tinawag na niya ako. Nang tignan ko ulit ang bata, ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka naman na napalinga ako sa paligid, ngunit wala na ang bata. Hala, bakit biglang nawala yung bata? Nasaan kaya yun? Seryo ano ba? Pambira naman tong batang to. Kung kailan nagmamadali tayo saka naman nagpapakabagal. Bilisan mo na! Opo, nandiyan na po. Iiling-iling na lang ako na lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan namin. Bago ako sumakay sa karo, ay sinulyapan ko ulit ang kinatatayuan ng bata kanina. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Pagsakay ko, ay dismayadong nagsalita ang aking ama. Pambira ka naman, seryo. Ano pang tinitigdan mo sa gilid ng bahay ng matanda? Aba, gagabihin talaga tayo sa daan kung ganyan ka. Tay, may nakita po kasi akong bata kanina. Nakatingin lang po sa akin. Ewan ko po ba? Bigla akong kinabahan sa kanya. Ay siya, kalimutan mo ng tungkol sa bata. Mahirap kasi kung aabutan tayo ng dilim sa daan. Baka tumirik nung sasakyan natin, alam mo naman na walang mga bahay sa daraanan natin Opo, sige po. Umalis na po tayo. In-start na ni tatay ang sasakyan. Saka pinaandar, papalayo, sa bahay ng matanda. Kailan daw po natin babalikan yung nakaburol, tay? Ang sabi mga 5 araw daw ang lamay. Hihintayin pa raw ang mga magulang ng dalagita na nasa ibang bansa. Bakit mo naman naitanong? Tay, malaking halaga po kasi ang ibinayad ng matanda sa atin Aba, maswerte pala tayo ngayong araw. Ibinabalik ko nga po kanina yung sobre. Ayaw naman po niyang tanggapin. Pero kaya pala siya maraming pamilya dahil nasa abroad ang pamilya nang namatay. Yun nga nakakalungkot sa parte ng isang magulang. Nagpapakahirap sila sa ibang bansa para sa kanilang anak. Pagkatapos, uuwi sila, bangkay ng kanilang anak. Di ba? Parang naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib nang sabihin yun ni tatay. Maya-maya pa, naalala ko ang tungkol sa batang lalaki. Tay, napansin niyo po ba yung batang lalaki sa gilid ng bahay ng matanda? Alin ba doon? Yung punit-punit ang damit o yung batang lalaki na hindi ngumingiti? Yung hindi po kumukurap ang mga mata at seryosong seryoso po yung anyo. Ah, yun ba? Nakita ko rin siya kanina. Tinignan niya nga rin ako Ewan ko ba? Magmula na magtama ang aming mga mata. Yun nga, bigla akong kinabahan at hindi mapakali. Napaunat ako sa pagkakaupo dahil ganun din ang naramdaman ko nang magsalubong ang aming paningin nung batang lalaki. Hala, pareho po pala tayo na naramdaman, tay. Kaya nga po ako natigilan kanina Ay nako, wag mo nang isipin yun. Hindi naman natin kilala ang batang yun Kung sa bagay, tama naman po kayo. Hindi lang po talaga mawala sa isip ko ang itsura niya kanina. Hindi na nagsalita si tatay, kaya ibinaling ko na lang ang aking atensyon sa daan. Pagkalipas ng 2 oras na pagbiyahe, ay narating na namin ang aming bahay. Sa puninarya na rin kami natutulog, kasama ng mga kabaong. Nang una ay natatakot ako, pero nang masanay ako, ay baliwala na sa akin ang itsura ng paligid ko. Minsan nga, nararamdaman ko na parabang may kasama akong ligaw na kaluluwa sa aking silid. Tapos may mga oras na nagigising ako na parabang merong naglalakad sa tabi ko.
Kung minsan naman ay para bang may naririnig akong umiiyak. Sinasabi na lang sa akin ni Tatay Goryo na normal lang daw na makakaramdam ako ng mga ganun dahil daw sa uri ng aming hanap buhay. O sige na, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay, anak. Aayusin ko pa kasi itong sasakyan. Sige po, Tay. Magpapahinga na po muna ako. Agad akong tumalikod kay Tatay na nagsimula ng ayusin ang pinto. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko si Tatay Goryo. Lumapit siya sa akin at iniabot ko naman sa kanya ang kulay puting sobre. Tatay Goryo, kayo na po magtabi ng pera sa sulong. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Tinanggap ni Tatay Goryo ang iniabot kong pera. Pagkatapos ay nagtungo ako sa loob ng aking silid. Pero dahil hindi ako mapakali, nagpunta na ako sa kubo sa likod ng puninarya para mag-ensayo. Pagkalipas ng kalahating oras ay narinig ko ang boses ng aking ama mula sa likuran. Seryo, akala ko ba magpapahinga ka? Sabi sa akin ni Tatay Goryo masama raw ang pakiramdam mo. Oh, tapos nandito ka. Ano ginagawa mo rito? Tay, nagpapapawis lang po ako sandali. Baka naman iniisip mo pa rin ang tungkol sa bata, pambihira ka. Yun nga eh. Isa na nga po yun sa dahilan, Tay. Ay, teka sandali lang po. Bakit nandito po kayo? Siya nga pala. Bala kong ibigay sa ito. Pinagmasdan ko ang kwintas na merong palawit na kulay puting bato. Tinanggap ko yun at nagtatakang napatingin kay Tatay. Tay, para saan po ang kwintas na to? Ang sabi, pantaboy raw yan ng masasamang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Minana ko pa yan sa lolo Gaston mo. Buhay na bato ang tawag dyan. Pero, bakit niyo po ako binibigyan ng ganito, Tay? Naisip ko lang na ibigay yan sa'yo. Baka nakakakita ka pa rin ng mga ligaw na kaluluwa Lalo na, at hindi naman ako sigurado kung naisara na ba ng tuluyan ni Tatay Gaston ang ikatlo mong mata. Kaya gamitin mo muna yan, anak. Kaya po ba ibinibigay niyo to sa akin dahil sa batang nakita ko kanina? Tama ka. Baka isa lamang siyang elemento na hindi matahimik ang kaluluwa. Sinasabi niyo po ba nang nakita kong bata sa bahay ng matanda ay isang kaluluwa, Tay? Pero matagal na po akong hindi nakakakita ng multo eh. Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, baka kaluluwa ng namatay ang nakita mo kanina. Ano ba yan? Bigla naman po akong kinalibutan, Tay. Sus! Huwag kang matatakot sa kaluluwa. Matakot ka sa mga buhay at sa totoong aswang. Kasi, maaari ka nilang saktan. Hala, sige na. Tama na ang paglilibang mo sa punching bag na yan. Ako nahihirapan sa ginagawa mo Tatay naman. Sige na, sige na. Kung nakakapagsalita lamang ang punching bag, aba, matagal na niyang pinagmumumura ka. Nakangiting sabi sa akin ni Tatay, sabay talikod at iniwan ako sa loob ng kubo. Tinignan ko ulit ang kwintas, saka ko yun isinuot sa aking leeg. Para bang bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumasok sa aking buong katawan. Nawala ang panghihina at pagod ko. Ipinagpatuloy ko ang pagsuntok sa punching bag. 2 minuto ang lumipas, saka ako nagpasyang umuwi. Pagdating ko sa bahay, ay dumiretso agad ako sa loob ng aking silid. Nahiga na ako sa aking katre. Dala ng aking pagod, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, ay nagising ako sa mahinang boses sa labas ng aking silid. Bumangon ako at nilapitan ko ang pinto. Binuksan ko yun at tumambad sa aking paningin si Kapitan Tarok. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa tuwing nakikita ko siya, palagi siyang may dalang bangkay. Tay, ano pong ginagawa dito ni Kapitan? Anak, may bago na naman siyang dinalang bangkay. Anak ng...
Parang napapadalas po yata ang mga namamatay sa lugar niyo, Kapitan ah. Ay nako, ewan ko ba? Ang hirap ipaliwanag ang mga nangyayari sa baryo namin. Para bang isang salot na mahirap buksain. Kahit be, nagpapatupad ba kayo ng karpyo? Oo hindi na halos nagpapahinga ang mga tanod ko sa pagbabantay. Pero nakakalusot pa rin ang manyakis na pumapatay sa mga dalagita. Kapag hindi pa rin po nahulihan sa larin, malamang marami po talaga ang mapapahamak. Kaya nga katulong ko na mga kapulisan sa pagbabantay sa aming lugar. Pero wala pa rin Hindi pa rin talaga mahuli ang punyetang killer na yon. Saglit kaming tumigil sa pakikipag-usap kay Kapitan Tarok. Nang lumabas si Tatay Goryo, sinabi nitong bukas pa ng umaga, madadala ang katawan ng biktima dahil kailangan pang manatili ng katawan ng dalagita sa loob ng 24 oras. O sige, tutuloy na ako. Akma na sanang aalis si Kapitan Tarok nang magpahabol sa pagsasalita si Tatay Goryo. Sinabi nito na bakit daw halos lahat ng mga biktima ay para bang tinaddad ng saksak ng ice pick. Talagang wala raw bang balak buhayin ang biktima. Diyos ko, brutal na naman ang pagpatay sa dalagita. Wala talagang awa ang pumatay sa kanya. Kaya nga nagkakagulo ng mga tao sa baryo. Halos lahat sila ay nakikipagtulungan na rin sa amin. Pero wala talaga. Mahusay magtaguan sa larin para mapalos. Ay, kailangan ko nang umalis at marami pa akong aasikasuhin. Nang makaalis si Kapitan Tarok, ay nagkatinginan kaming tatlo. Malakas ang kutob kong may impluwensya ang tao may gawa nun sa mga biktima. Abay, halos isang babae sa isang araw ang nabibiktima niya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa kanilang investigasyon. Isipin mo yun? Sa tingin niyo, Tay, may alam po kaya si Kapitan sa mga nangyayari? Aba, mabigat yung paratang mo na yan, anak. Mag-iingat ka sa binibitiwan mo salita. Nabanggit ko lang naman po, Tay. Naputol ang pag-uusap namin ni Tatay nang magsalita si Tatay Goryo. Sinabi niya na hindi lang basta saksak ng ice pick ang nakita niya, kundi merong isang malalim na 2 butas sa leeg ang nakita niya na para bang galing sa kagat ng isang mabangis na hayop. Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib at nakaramdam ng awa para sa biktima. Kahit hindi ko nakikita ang katawan ng biktima, para bang ang hirap huminga. Parang ang bigat. Halimaw talagang may gawa. Tama ka, anak. Ay nako, bakit ba tayo ang apektado sa nangyayari sa baryong yun? Dahil ngayon lang po ito nangyari, Tay. At sa baryo lamang na yun ang sunod-sunod na merong pinapatay. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay pamilya kami ng biktima. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung para saan ang nararamdaman ko na pag-aalala. Kinabukasan, handa na kami para sa paghatid ng bangkay sa baryo. Habang binabagtas namin ang daan, muli naming pinag-usapan ang tungkol sa biktima. Tay, alam nyo, sa lahat po ng hinatid natin sa baryo ng Mantagbak, dito ako mas kinakabahan. Ako rin, anak. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Bakit kaya? Sabi po dati ng matandang nakausap ko nun, batay raw po sa trabaho natin, ang mga hindi natatahimik na kaluluwa ay palaging nakasunod sa mga tao na may kakayahang makaramdam ng presensya nila. Para bang kasama na natin ang kaluluwa ng namatay? Alam ko ang tungkol doon, anak. Marahil, umiiyak at sumisigaw siya ng hustisya sa mga nangyari sa kanya. Kinikilabutan ako. Huwag na nga po natin pag-usapan ang tungkol sa mga kaluluwa, Tay. Nagsisipag tayuan po mga balahibo ko sa katawan eh. Ayan, tignan nyo. Pambihira ka naman, oo. Ikaw to nagsimula ng usapan eh.
Muling pumagitna sa amin ni tatay ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Pasimple ko naman na hinawakan ng palawit ng aking kwintas. Pagkalipas ng 2 oras na biyahe, ay narating namin ang barangay ni Kapitan Tarok. Sinamahan niya kami sa bahay ni Lolo Oscar. Tumambad sa aming paningin ang malaking bahay na gawa sa tabla. Sinaunang estilo yun, ngunit hindi maitatago ang marangyang pamumuhay ng matanda. Nakita namin na kaya pala hindi nakasama sa pagdala ng bangkay ang matanda dahil pilay ito. Humarap sa amin si Lolo Oscar. Namumugto ang kanyang mga mata. Awa agad ang naramdaman ko para sa kanya. Tatay Oscar, dala na po namin ang apo nyo. Sila ba ang nag-asikaso sa katawan ng apo ko? Abay, maraming salamat naman. At naihatid nyo ang bangkay ng apo ko. May garalgal ang boses ng matandang lalaki na sa tingin ko ay edad 60 taong gulang na. Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko magsisimula ngayong wala na ang aking apo. Lakasan nyo lang po ang loob nyo, Tatay Oscar. Makakamit nyo rin po ang hustisya. Buhay ng apo ko na wala. Kaya dapat, buhay din ang magiging kapalit. Habang naririnig ko ang kanilang mga pinag-uusapan, ay abala naman ako sa pag-aayos ng kabaong ng apo ni Lolo Oscar. Pag-angat ko ng muka ay nagtama ang aming paningin ng batang lalaki. Napaunat ako sa pagkakaupo at nagpalinga-linga sa paligid. Kinabahan ako dahil inisip ko na baka kaluluwa na lang ang batang nakikita ko. Pero lumapit siya sa akin habang seryoso ang kanyang muka. Nyay! May multo! May multo! Malakas ang boses ko, kaya napako ang tingin nila sa gawi ko. Mas lumapit ang batang lalaki. Saka ko lang nakitang may hawak siyang plastik na plato. May candy yun at biskwit. Teka, hindi po ako multo. Totoong tao po ako. Matagal ko siyang pinagmasdan at sinundot ng aking daliri ang balat ng batang lalaki. Ang mga naroon naman na nakikipaglamay ay nagbubulungan at nagtatawanan. Nang matiyak ko na totoong tao nga ang nasa harapan ko, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Anak naman ng putya, oh. Akala ko talaga multo kay. Sorry ha. Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo? Ano po bang mali sa itsura ko? Wala. Sige na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Bata, pasensya ka na ha, kung pinagkamalang kitang multo. Hindi nagsalita ang batang lalaki. Sa halip, tumabi siya sa akin ng upo. Hindi kayo dapat nagpunta rito, kuya. Ha? Ano sabi mo? Mahiwaga ang lugar na to. Nababalot ng lagim. Eto, dali. Kunin mo. Ibinigay ng batang lalaki sa akin ang isang liyabe na may talim na kagaya sa tari ng manok. Napakunot ang aking noo nang pagmasdan ko ang bagay na yon. Teka, ano to? Tsaka, para saan to? Basta, itago mo yan at ingatan mo, kuya. Pagbigay niya sa akin ng sandatang yon, ay mabilis siyang umalis. Iniwanan niya akong natitigilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay niya yun sa akin. Bata, teka lang, sandali. Huwag ka munang umalis. Ngunit mabilis nang nakalayo ang batang lalaki. Nagpalinga-linga naman ako sa paligid dahil iniisip ko na baka may nakakakilala sa batang lalaki at malaman ko kung ano ang pangalan niya. Pero abala ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Para saan kaya ang sandatang to? Bigla kong nag-alala nang maalala ko ang sinabi niya kanina. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si tatay.
O anak, bakit sumigaw ka kanina? Ano ba nangyayari sa'yo? Tay, yung batang lalaki, nakita ko siya at nakausap ko. Akala ko kaluluwa siya kaya napasigaw ako eh. Pero totoong tao pala siya, Tay. Kasama ko siya kanina dito. Tapos, Tay, binalaan niya ako. Ano ka ba, hinaan mo nga ang boses mo? Baka mamaya may makarinig sa'yo. Tay, alam mo, sabi niya, hindi daw dapat tayo nandito. Pambihira. Anong gagawin natin? Tayo lang naman ang naghahatid ng bangkay sa lahat ng baryo na malapit sa puninarya natin. Dapat nagtanong ka o bakit niya yun nasabi. Hindi ko nga po siya nakausap ng matagal. Nagmamadali po siyang umalis eh. Kung ganun, pasekreto lamang siya lumapit sa'yo, ganun ba? Hindi kaya nagloloko lang ang batang yun, pinagtitripan ka? Pero Tay, seryoso po niyang sinabi sa akin. Ang ipinagtataka ko lang po, eto po oh, binigay niya po sa akin to. Pinakita ko kay tatay ang ibinigay sa akin ng batang lalaki kanina. Pinagmasdan niya yon at napakunot ang noo at muling napatingin sa akin. Teka, isa itong liabe na gawa sa talim ng taray ng manok. Ginagamit ito sa pakikipaglaban sa mababangis na nilalang. Nakakita na ako ng ganitong sandata nung buhay pa ang aking ama. Pero wala na yon dahil kasama niyang ibinaon sa hukay. Kung ganun, ibinigay niya po sa akin to para balaan ako tungkol sa mabangis na nilalang? Marahil ganun na nga ang ibig niyang sabihin. Inilinga namin ni tatay ang aming paningin. Subalit wala kaming nakitang batang lalaki. Magsasalita pa sana ako tungkol sa kakaibang sandata nang mapansin namin si Kapitan Tarok. Papalapit siya sa aming kinaroroonan. O ano? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? May problema ba? Nagkatinginan kami ni tatay at napansin ko na kagad na isinilid niya ang liabe sa kanyang bulsa. Saka humarap ng nakangiti kay Kapitan Tarok. Wala kapitan. May mahalaga lang kaming pinag-uusapan ng aking anak. Siya nga pala. Paalis na rin kami. Naku, tamang-tama pala ang lapit ko sa inyo. Oh, eto na ang bayad ni Lolo Oscar. Maraming salamat sa bayad. Sana ay makamit na ng matanda ang hustisyang nararapat para sa kanyang apo. Oo nga eh. Nakakalungkot lang isipin na nangyayari ang mga bagay na to sa ilalim ng aking panunungkulan. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Nakikita naman po namin na ginagampanan niyo po ang tungkulin niyo bilang isang punong barangay. Hindi lang po talaga maiwasan na isa kayo sa mga sisisihin ng mga tao kapag may namamatay. Ay nako, gusto ko na nga sumuko kapag nakakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa aking mga kababaryo eh. Huwag ka sumuko, Kapitan Tarok. Kung merong nagagalit sa'yo, marami rin naman ang nakakakita sa lahat ng paghihirap mo. Kaya, kayanin mong pagsubok na ito. Mag-iingat ka lang palagi. Dahil ang isang paa mo, laging nasa hukay. Salamat sa sinabi mo, Hiner. O sige na, makakaalis na kayo at baka gabihin pa kayo sa daan. Isang tapik lang sa balikat ang itinugon ni tatay kay Kapitan Tarok. Saka kami naglakad, palabas ng bakuran at nilapitan ang kinaroroonan ng aming sasakyan. Ngunit pagdating namin sa kinaroroonan ng karo ay nakita naming flat ang gulong nun. Anak naman ng putya, oh! Flat ang gulong! Parang tinusok ito ng matulis na bagay, ah! Patingin nga, tay. Hala, sino kaya may gawa nito? Ay nako, ewan ko anak. Siguro, pinaglaruan lamang ng bata dyan sa gilid. Ano kaya nito tayo ngayon? Mukhang gagabihin talaga tayo sa daan. Saglit ako napaisip at nagpalinga-linga sa paligid. Wala naman akong nakitang kahina-hinalang kilos na posibleng gumawa nun sa gulong ng aming sasakyan. Muli akong napatingin sa aking ama at bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng batang lalaki. Tay, hindi po kaya
May ibig sabihin talaga ang sinabi ng bata kanina. Tapos, ito na po ang unang senyales. Baka hindi na po tayo makakaalis sa lugar na to. Anak naman, huwag mo nang dagdagan pa ang pag-aalalang nararamdaman ko. Pambihira ka naman, oo. Pasensya na po, Tay. Sinasabi ko lang naman po kung anong pagkakaintindi ko sa sinabing yun ng bata. Ewan ko. Sa mga nangyayari ngayon sa tingin ko, may ibang dahilan kung bakit sinira yung gulong natin. O baka naman, pinaglaruan lang talaga ang gulong natin ng mga taong walang magawa sa buhay. Anak ng teteng, oo. Kahit na po, Tay. Hindi nila dapat pinaglaruan ng gulong natin. Alam naman nila na ito lamang ang hanap buhay natin, di ba? Tapos, sisirain lang nila ng ganun-ganun lang. Ay naku, tama na nga yan. Wala na tayong magagawa. Hala, sige na. Hayaan mo na, anak. Ayusin na lang natin ang gulong. Kung hindi natin ito maayos hanggang gabi, makikituloy muna tayo sa bahay ni Lolo Oscar. Sige po. Pero sana, maayos po natin yung gulong, Tay. Pinagtulungan naming ayusin ni Tatay ang gulong. Subalit, nadismaya kami nang makita na wala pala kaming dalang pamalit sa gulong na nabutas. Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi madismaya. Lintik na. Pag inaabot ka nga naman ng kamalasan, hindi pala tayo nakapagdala ng reserbang gulong, anak. Diyos ko naman, mukhang dito nga tayo magpapalipas ng gabi. Hayaan niyo na po, Tay. Makikiusap na lang po tayo kay Lolo Oscar na kung pwede, ay sa kanila muna tayo magpapalipas ng gabi. Ano pa nga ba? Kahit kagamitan na pwede nating ipang-ayos sa gulong, hindi rin tayo nakapagdala eh. Hindi pa naman natin basta maihiram ang rescue vehicle ni Kapitan. Dahil kailangan yun sa baryo nila. Bumalik kami sa bahay ni Lolo Oscar. Nadatnan namin, nakausap ni Kapitan Tarok ang matanda. Napatingin sila sa amin at bumakas sa kanilang muka ang pagtataka. Oh, bakit bumalik kayo? May sumira sa gulong namin. Makikiusap sana ako kay Lolo Oscar na kung pwede, ay dito muna kami magpalipas ng gabi ng anak ko. Wala na bang problema sa akin? Malaki naman ang bahay ko. O sige. Huwag kayong mag-alala. At bukas na bukas din ako mismo maghatid sa inyo sa punerarya para kumuha ng gamit nyo. Sa ngayon kasi, gamit pa ang sasakyan namin Naiintindihan naman namin yun. Salamat, Kapitan, ha? Nang magkasundo, ay agad kaming sinamahan ni Lolo Oscar papasok sa loob ng kanyang bahay. Dinala niya kami sa magiging silid namin. Pagpasensyaan nyo na ang silid na ito. Ito ang kwarto ng aking apo. Kami po dapat na humingi ng pasensya sa inyo, Lolo Oscar. Nako, wala yon. Nakakahiya nga at nasira ang sasakyan nyo sa tapat ng bahay ko. Ay nako, nakakasura talaga ang mga tao ngayon. Walang pakialam kahit makapaminsala ng gamit ng iba. Hala, sige na. Maiwan ko na muna kayo rito. Aasikasuhin ko pa ang iba mga bisita. Tumalikod na sa amin si Lolo Oscar at lumabas ng bahay. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, ay naupo ako sa gilid ng katre. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Maayos at malinis naman ang gamit sa loob nun. Si Tatay naman ay panayang buntong hininga habang nakasilip sa bukas na bintana, kung saan ay tanaw niya ang mga taong nakikiramay habang nakaupo sa silya. Nakita namin na abalaan lahat sa pagtulong sa matanda. Kaya naman, naisip namin na siguro mabuting tao si Lolo Oscar. Maya-maya pa ay humarap sa akin si Tatay. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, parang kinakabahan ako sa lugar na ito. Pareho po pala tayo na nararamdaman, Tay. Parang mabigat po ang presensya ng paligid. Oo nga eh. Baka ganito siguro kapag merong namamatay, ano? Naiintindihan ko pong nararamdaman niyo, Tay. Tsaka, wag na po kayo mag-alala. Suot ko naman po ang kwintas na ibinigay niyo eh.
Hindi ba't sabi niyo kapag suot ko to, itataboy niya yung masasamang elemento sa paligid? Kaya lang anak, mahirap pa rin umasa sa kwintas. Hindi lang talaga ako mapalagay pagkatapos kong marinig ang sinabi mo tungkol sa batang lalaki. Ang mabuti pa kaya magpahinga na muna tayo at baka naman pagod lang ito. Tay, maaga pa naman po para magpahinga. Lalabas lang po muna ako ng bahay. O sige, dito muna ako. Para kasing bumigat ang pakiramdam ko Lumabas ako ng silid at iniwan si tatay sa loob ng kwarto. Pagkalabas ko, nakita kong nakatingin sa akin ng lahat ng mga taong naroroon. Pero binaliwala ko lang yun at naupo ako sa silya. Pagkatapos ay inilinga ko ang aking paningin sa paligid na para bang may hinahanap ako. Umaasa pa rin ako na sana ay makita ko ulit ang batang lalaki. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Kapitan Tarok. O ano, seryo? Kumusta ang silid nyo? Ayos naman po, Kapitan Tarok. Nakakahiya nga po kay Lolo Oscar Nako. Huwag kang mahiya sa kanya. Mabait na matandang yun. Matulungin at saka maaasahan. Tumutulong din siya sa mga batang walang bahay na masisilungan. Ganun po ba? Mainam naman kung ganun. Pero, Kapitan, hindi po namin akalain na masisira yung gulong ng aming sasakyan. Huwag ka na mag-alala. Bukas na bukas din Maaga akong pupunta rito para ihatid kayo sa bahay nyo. Salamat po sa inyo, Kapitan Tarok. Naku, wala yun. O sige, tutuloy na ako ha. Sinisigurado ko lang kung ayos ang kalagayan nyo. Gusto ko sanang magtanong kay Kapitan Tarok kung may kilala ba siyang batang lalaki na madalas ay nakikita sa lamay. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Pagsapit ng gabi, magkasama na kami ni tatay na nakahiga sa katre ng aming silid. Kaagad akong nakatulog dahil sa pagod. Ngunit naalimpungatan ako sa malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Bumangon ako at sinulyapan ang aking ama na mahimbing na natutulog. May mga tao pa naman sa labas kaya hindi ako natakot lumabas ng kwarto. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa pinagmumula ng ingay. Mabilis din ang kabog ng aking dibdib dahil pakiramdam ko ay merong hindi magandang nangyayari sa kabilang silid. Teka, sa silid ni Lolo Oscar nanggagaling ang ingay Napansin ko rin ang nakaawang na pinto sa silid. Sumilip ako roon at nakita ko ang 5 lalaki. Nakagapos ang kanilang mga kamay sa likod habang nakaluhod sa sahig. Nakita ko rin si Lolo Oscar. Hawak niya ang isang baril. Dala ng aking takot, napataklob ako ng palad sa aking bibig. Pero pinakinggan ko ang sinabi ni Lolo Oscar. Kung sino man sa inyo ang pumatay sa aking apo, magsabi na, dahil kung hindi, lahat kayo ay papatayin ko. Nakita ko na para bang nagmamakaawa ang mga lalaki sa pamamagitan ng pag-ungol. Subalit hindi sila makapagsalita dahil may packaging tape ang kanilang bibig. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang galit na boses ni Lolo Oscar. Ikinasa ng matanda ang kanyang baril. Saka itinutok yon sa ulo ng isang lalaking nanginginig na sa labis na takot. May silencer ang baril ng matanda, kaya hindi maririnig ang tunog ng baril kung sakaling iputok yon. Talaga bang hindi kayo aamin sa kasalanan ninyo? Pagkatapos na brutal ninyong patayin ang aking apo, magmamakaawa kayo. Wala kayong karapatang mabuhay. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Kaya habang maaga pa, magsabi na kayo sa akin ng totoo. Habang pinagmamasdan ko ang nanginginig na kamay ni Lolo Oscar, ay ramdam na ramdam ko ang galit sa kanyang anyo. Habang ang 5 lalaki naman ay halos magmakaawa sa matanda. Pailing-iling sila
umuungol. Subalit sa kabila ng mga pagdaing ng mga yon, mas lalong naging mabagsik ang anyo ni Lolo Oscar at nanlaki ang aking mga mata. Sa sunod niyang ginawa, Kung ganon, matitigas kayo ha. Mamamatay kayong lahat! isa-isang pinaputukan ni Lolo Oscar sa ulo ang mga lalaki. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Lolo Oscar ang pumatay. Pagkatapos niyang patayin ang 5 lalaking nakagapos, umupo siya sa bangko. Umiiyak na parang habag na habag sa kanyang sarili. Maingat akong umalis sa lugar na yon. Nanginginig ang aking buong katawan habang naglalakad. Pagpasok ko sa loob ng aming silid, nadatnan ko na nakaupo ang aking ama sa gilid ng katre. Nagtataka dahil namumutla ang aking labi. O anak, saan ka ba galing? Ano nangyari sa'yo? Abay pagkagising ko, wala ka na sa tabi ko ha. Tay, umihilang po ako. Ganun ba? Akala ko kung saan ka na nang galing eh. Bakit ang tagal mo? Tsaka, bakit namumutla yung labi mo? Wala tay. Masama lang po kasi ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? O sige, hintayin mo ako rito at kukunin ko lang ang gamot sa sasakyan. Tay, wag na po tay. Okay na ako. Ayos na po ang pakiramdam ko. Tay, wag na wag po kayong lumabas. Dito lang po kayo. Seryo anak, ano ba nangyayari sa'yo ha? Nag-aalala ako sa kinikilos mo ha. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nanginginig ang kamay mo oh. Wag niyo na po akong pansinin, tay. Ganito lang po talaga ako kapag may naaalala ko eh. O bakit? May nakita ka na naman bang ligaw na kaluluwa? Wala tay. Hindi naman po totoo ang ligaw na kaluluwa eh. Matulog na lamang po tayo. Para bukas tay, makaalis na po tayo sa lugar na to. Bumalik sa higaan si tatay. Pero ako, hindi na ako dinalaw ng antok. Pinakikiramdaman ko ang paligid sa silid namin. Ginawa ko ang lahat para hindi malaman ni tatay ang mga nakita ko. Nang mga sandaling yon, ay pabaling-baling ako sa higaan. Hanggang sa pagsapit ng umaga, ay nanatili akong nakatingin sa bubong ng kisame. Naramdaman ko na bumangon na si tatay. Anak, mukhang hindi ka na naman yata natulog ah. Kumusta ba ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Opo tay, maayos na po ang pakiramdam ko. Bumangon ako sa aking higaan at humarap sa aking ama. Sa pagkakataong yun, ay nag-aayos ito ng kanyang damit. Tay, hindi pa po ba tayo uuwi? Uuwi na tayo anak, kaya lang, hindi dumating si Kapitan Tarok eh. Kaya tayo na ang pupunta sa kanya sa barangay hall. Sige po tay, sasama rin po ako sa inyo. Baka naman masama pa ang pakiramdam mo. Kung masama pa rin ang pakiramdam mo, maiwan ka na muna rito. Hindi na po tay, mas gusto ko pong sumama sa inyo. Sigurado ka ba? Opo, gusto ko na po kasing umuwi eh.